Joseph Margoliao. Magandang hapon din sa inyo, mga bisita namin. Ako po si Tamay Sistiverio, criminology student po ng Chavez Isabela State University. At siya po ang kasama ko. Ako po si Christian Pawit, galing din po sa Universidad ng Isabela State University. Lichagi Campus. Ako. Okay. Sige. Ano yung mga katanungan nyo na gusto nyong itanong sa akin? Ito po, mga katanungan namin para sa inyo po. Nasubukan niyo na po bang mag-resolve ng isang problema sa dalawang panig na hindi nila kayang masolusyonan sa ating barangay Kabugao? Actually, marami talaga yan na mga simpleng bagay na hindi na nila nasusolusyonan is pinaparitang ka dito sa barangay. So, sir, pwede ka bang magbigay ng isang suliranin or higwaan sa dalawang partido na iyong nahawakan sa ating barangay Kabugao? Last na may case na hinawakan namin dito is yung tawag dito, parang yung biyanan niya is nag-away sila. Yes, So, ngayon, dahil sa alak, kaya pag minsan ang alak is hindi maganda sa katawan, nagkakaroon ng problema. yes. So, actually, yun naman is naayos naman. Ko naman sila dito, nausap ko sila dito sa barangay. So, nagkaayos naman sila. Pero pagdating nung may mga chismis na meron pa rin parang tawag dito, meron pa rin silang salisalita sa labas, pero tinawag ko pa rin sila at nag-usap pa rin sila. So sa ngayon, wala naman na akong naririnig na tungkol sa kanila. Naayos na po. Naayos naman. Sir, pangalawang tanong po na aming tatanungin is, na-try niyo na po ba na yung dalawang partido na pinag-ayos niyo sa loob ng opisina ay nagrambulan? Actually, may one time noon is, actually hindi naman nagrambolan yun. Actually, paglabas ko kasi, is iniwan ko sila. Pagbalik ko is parang may commotion lang pero hindi sila nagrambolan. Parang nagalit lang yung Kainitan po. hindi naman, parang nagalit lang yung nadihado pero actually hindi sila nagrambolan. Pero naawat din yung mga kagawad. Pangatlong tanong po namin, sir, is ano yung unang-una niyong sinasabi sa dalawang panig naman hindi nare-resolve ba ang problema sa ating barangay Kabugao? Ano po yung mga ways or proseso po na inyong ginagawa? Pakiulit yung tanong. Sir, ano po yung unang-una yung sinasabi or proseso ng pag-aayos niyo po ng dalawang panig na hindi nagkakaayos po? Actually, sinasabi ko sa kanila, pag hindi sila nagkakaayos at gusto pa nilang dalhin sa mas mataas na partes ng pag-aayos, is sinasabi ko sa nila na mas mahihirapan silang mag-aayos doon, may istorbo sila, and then gagastos pa sila, and then ganun din ang bagsak. Siyempre, pagdating sa taas, ayusin din sila ng mga nasa taas. So, tawag dito pa lang, pinipilit naman na namin na inaayos. Hindi po naayos talagang Iaakyat sa taas. Panglimang tanong, sir, ano pong case yung pinakamalala na naayos nito sa dalawang panig dito sa barangay Kabugao? Actually, ang pinakamalala lang naman is siguro yung banggahan ng sasakyan na naayos ko dito is naging successful naman kasi nag-areglo sila, tawag dito, both side na ginusto naman nila yung naging usapan namin, nagbayaran sila. So, yun naman yung naayos ko na aking pinakamalala naman na dito. Ano yun, sir? Motor accident o? Actually, 4 wheels yun eh. Kaya Dalawang medyo 4 mabigat. wheels. Oo. Kaya pala. Paayos na Oo. Bago pa yung isa doon. Sir, ako naman po ang magtatanong. Sige, sir. Ano yung mga karaniwang problema nire-resolve sa loob ng opisina? Nako,
mga utang. Utang. Hindi na kita, wala nang paligoy-ligoy dyan. Sa lahat ng barangay siguro yan, utang. Utang. Ano talaga? Number one. Yung pampito po natin, sir, is sa tagal nyo na pong pamumuno sa barangay, anong kaso po o part ng kaso nahihirapan kayo sa pag-aayos o hindi pagkaunawaan sa dalawang pan? Actually, lahat naman is madaling ayusin. Yung mga sinasabi mong nahihirapan na kung ayusin is yung mga utang talaga na hindi sumisipot. Utang talaga. Yung susunod na tanong natin, sir, is may mga pangyayari bang paulit-ulit nagkaharap yung dalawang partido sa ating barangay? Sa utang ulit. Utang ulit. Oo. Pag pinatawag mo dito, Babalik na lang. babalik sila, ganun na naman. Mangangako lang yung isa pero hindi tutupad, ipapatawag na naman. Next week ulit. Oo, next week ulit. Ganun lang yun. Gawain talaga. So, susunod na tanong natin, sir, is may mga programa ba ang barangay natin para maiwasan yung pagkakaroon ng salitang away? Actually, yung programa ng barangay para walang away, ang ginawa ko kasi, yung mga, actually sa utang ulit to Yes. yung mga lending kasi, dati, is pabalik-balik sila dito, kukuha sila ng mga permits. Ngayon, hindi ko na sila binigyan para lang at least hindi na sila dapat magpautang dito sa amin. So, oo, para makaiwas yung mga kabaranggayan ko na umutang kasi lalos lang silang nalulubog eh. Sa lending. Oo, sa lending. Hindi naman hindi ka naman inaano, peace mga taga-lending. Pero hindi lahat ng pinapautangan nyo is nakakatulong kayo. Yung minsan talaga lumulubog lang. Yun lang talaga. Nung panghuli na, huling katanungan namin sa iyo, sir, is ano ang maibahagi mo sa aming karagdagang kaalaman bilang mga estudyante na nag-resolve ba sa ganitong sitwasyon o sa amin? Yan. So, ang masasabi ko lang sa inyo, pagdating ng araw, pag kayo naging, yung mga karir nyo is natupad nyo, sana maging mahunahan lang kayo and maximum tolerance talaga sa atin, mga nanunungkulan kasi pag minsan, kahit sinasabing nating maximum tolerance, pag minsan hindi pa rin natin napipigilan yung sarili natin, napapaul pa rin natin yun. Kumbaga, hindi pa rin natin naiisip yun. Pero sana, pagdating ng araw, pag yung karir nyo is naabot nyo na, tiis talaga. Pag tiis kayo, yung maximum tolerance ang number 1 para hindi kayo mapahamak at hindi sayang yung mga pinag-aralan nyo at para hindi kayo mabaliktad pagdating ng araw. Tama po yun, sir. Tama, sir. Maraming salamat po, sir. Thank you, sir. Po.